to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity but they aren't immune. May I respond, from perjury. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama Magkaiba po, Mr. po Chair. yun. Kaya Tama wag niyo po. pong paghaluin kasi Hindi ko sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate, for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to dito. Pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pang nagdudulog sa Supreme Court, ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin pagaluin yung
witness protection program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong witness protection program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong witness protection program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagkat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank you. ng batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jeby is waiting in the wings. No? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa ano po, minsan nagkikita po kami sa, pinupupunta po kami sa ano, sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator ah. Risa, Yes, sino Mr. yung- Chair. Sino yung nila? Ano po, Names, please, names. yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera? Your Honor, okay lang po ba? Your Honor, okay lang po ba? I-consult ko lang po yung legal ko. Mr. Counsel. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino to, mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada. kongresista? Your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa ano, sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so second paper na lang. bag. One, Oh, my last second, Mr. Okay. Chair. No, Saang bako your time kayo? is up actually. All right, But sir. you can proceed with your last My question. last question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nag-withdraw ng pera? Your Honor, ano po? Your Honor, okay lang po ba? Itanungin ko muna yung counsel ko. Tinanong nyo na po kanina. In the eh. meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nagwi-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank Secrecy Law. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata sa Okay. lahat. Senator J.B. Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Before I start, gusto ko lang I want to pick up where we left off last